Tiniguran no, sa ating administrasyon ay tayo po ay nagsimula na rin po mag-reach out regularly. Magandang araw po mga kabarangay. So nandito na naman po tayo para po sa ating weekly COVID-19 updates. So alam naman po natin, itong COVID-19 updates natin is aired through our Facebook pages, no? Ang Barangay San Antonio Pasig City at ang Barangay San Antonio Pasig Web TV Facebook page. So feel free na i-share nyo rin po ito sa ating mga kabarangay na walang Facebook, no? Mapapanood nyo sa kanila. Pwede nyo rin po ito i-share sa mga kaibigan nyo from other places. No? Baka masuggest din po nila sa kanilang mga barangay na magkaroon din ng weekly update. Tulad po dito sa Barangay San Antonio. So unang-una, kamusta po sila? How is everyone? Tayo ba'y nakakasanayan na natin itong quarantine state, no? Ang Metro Manila nagbalik na naman sa GCQ. Although there will be much more stricter guidelines, no? May mga ilang mga parameters tayo na kailangan sundin. Again, para sa atin naman po lahat ito, no? Para sa kaligtasan nating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating update, syempre ang aking pagbati lamang po ng isang Happy Ninoy Aquino Day, no? So alam naman natin, August 21 is Ninoy Aquino Day and wala pong pasok ang barangay. Okay? So kung tayo po ay papasyal sa barangay bukas, Friday, so sarado po kami. Monday na po tayo mag-resume ng operations dito po sa aming tanggapan. And of course, mamaya po ang ating webinar, no? Free webinar on domestic abuse during this pandemic, no? So alam naman po natin na sabi nga nila may mga statistics na tumaas ang domestic abuse and violence nitong pandemic. Siguro kasi karamihan sa bahay, siguro yung mental health rin natin, 'di ba? Affected. Maaring walang trabaho, 'di ba? Nahihirapan tayo sa ating paghahanap buhay, kaya hindi natin maiwasan nako-convert ito into abuse sa ating mga tahanan. So, tunghayan niyo po yan, no? Panoorin po natin mamaya ang ating free webinar on domestic abuse. Of course, this is in partnership with the Sangguniang Kabataan ng Barangay San Antonio. And bahagi na rin ito ng ating pag-celebrate ng Linggo ng Kabataan. So ang ating webinar po mamaya will start at 5:30 p.m. of course via our official Facebook pages po ulit. So feel free to join, to watch, and to interact sa ating pong resource speaker. So mapunta na po tayo sa ating COVID-19 updates. So ang ating figures po as of August 19, 3 p.m. Ang ating positive cases na po sa ating barangay ay 101. So 101 positive cases. We have 61 recoveries. So 61 recoveries to. Ang ganda po ng recovery natin. Last week po, 53 recoveries po tayo. And now with 61 recoveries, 60% no, of our total positive cases have already recovered. So ang gandang balita rin naman po nito, no? We have 3 deaths pa rin. Hindi naman po nadagdagan na ang ating deaths. And we have a total of 37 active cases in Barangay San Antonio. So sa 37 cases po natin, 2 lamang po dito ang admitted sa ospital. But they're doing fine, no? Okay naman po sila. And the rest are on home quarantine or quarantine sa mga facilities like Nice Hotel, Rizal High School, Sogo Hotel, and Ultra. So, wag kayong mag-alala, no? Marami na namang nagsasabi niya, baka kapitbahay namin, meron, or baka mamaya makahawa yan pag andito. Again, pag ang ating pasyente po ay naka-home quarantine, and sinusunod nila, no? I mean, I guess, I would want to believe, no? Lahat ay sumusunod sa kanilang home quarantine, and we do monitor them naman. So, as long as they follow the regulations, huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo mahahawaan nito. No? Sabi nga ni Mayor, hindi naman tumatagos sa pader
ang COVID, no? Ang COVID-19 ay nakukuha with continuous interaction with people. Okay? So, which brings me dun sa ating common mistakes, no? Kasi tuwing nagpo-post kami ng figures, no? Tuwing nagpo-post kami muna ng figures, ang sinasabi nila, nako, ang dami na nating cases ka, baka kailangan na natin mag-lockdown. No, no. Ang tingnan po natin hindi lagi yung positive or confirmed case. Ang titingnan po natin yung active, no? Now, ano ang common misconception or common mistakes ng ating mga kabarangay kung bakit tumataas ang bilang ng COVID cases sa ating barangay? Unang-unang mistake, okay? Tao po ang dapat nating iwasan, hindi po ang lugar. Okay? Maliwanag po yan. Ha? Tao ang dapat nating iwasan, hindi ang lugar. Sasabihin nila, pagka pinost namin yung figures, saan po yung banda para maiwasan namin yung lugar na yan? Again, iwasan mo nga yung lugar na yan, pero hindi ka naman nag-physical distancing. Wala rin. Ganun din. Tatamaan ka rin. Or you may contract the virus. So, common misconception, kaya nga ang population natin na kung saan marami tayong cases, no, ng COVID-19 comes from the workplace, no? Kasi sa workplace, no, umiiwas nga tayo sa kliyente. 'Di ba? Kumpleto tayo, may mga barriers ganyan. Pero sa katrabaho natin, hindi tayo umiiwas. No? May binisita po akong bangko, no, itong nakaraang linggo. Kausap ko po ang bank manager. Ang ganda ng aming usapan, Kap. Okay ba yung aming bank? Kasi at least, kita nyo, may barriers kami, naka-face mask, naka-face shield. Diba? Hindi na ho ba kami, okay naman, protected kami from our clients. Sabi ko sa kanya, opo, ito maganda to, nag-uusap tayo, may barrier. Pero ma'am, tingnan nyo yung teller sa likod nyo, halos magdikit na kayo. And nakikita ko sa pantry nyo, sabay-sabay kumakain ang inyong mga empleyado. So, yun ho ang mindset na mali. Takot na takot tayo sa kliyente, sa customer, pero sa katrabaho natin, hindi. No? Dito sa barangay hall, yan din po ang lagi kong pep talk sa aming mga empleyado. Pagka taxpayer, halos hindi natin lapitan. Pero ang ating katrabaho, minsan, nahuhuli ko, sabay pa kayo kakain. Diba? O kaya sabay kayo nag-yosi break. So, it's that mindset po na kailangan natin baguhin. And again, with this wrong mindset, vice versa po ito, no? Since hindi kayo maselan sa inyong katrabaho, hindi kayo umiiwas sa tao, no, sa mga katrabaho ninyo, so you get the virus, na iuuwi nyo naman sa inyong bahay. Pagdating sa bahay, since yung mga kasamahan nyo dun sa bahay, anak nyo, asawa nyo, hindi kayo nagpa-practice ng social distancing, yun na yung hawaan naman sa household. Kaya nga, di ba, kung maririnig nyo sa balita, workplace and household po ang talagang mga hotspots na kung saan nako-contract ang virus. So, and because of this, kahit contact tracing po affected. Kasi sabi nga nila, hindi efficient ang contact tracing ng Philippine government. Tao rin po may problema eh. Pag tinawagan sila for contact tracing, ang sinasabi nilang mga nagkaroon sila ng interaction is yung mga taong hindi sila masyadong pamilyar. Pero kapag pamilyar na sila sa tao, hindi na nila nasasabi. So again, yun na, doon lang, sira na ang contact tracing eh. Kaya ang panawagan ko nga po sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na yung mga magiging suspected or probable cases natin. Let's be honest, pag tayo po kinontact trace. Kaya nga panawagan ko nga, di ba, kontian nyo na lang yung taong nakakausap nyo sa isang araw. Di ba? O kaya ilista nyo na sila everyday. Kung hindi rin lang naman kayo maawat. Bakit? Para pag nag-contact trace, mailatag nyo lahat kung sino ang inyong mga nakausap, sino ang pwedeng inyong nahawaan, at kung sino rin ang pwedeng nakahawa sa inyo. Okay? Pangalawa, na isang mistake ng ating mga kabarangay kung bakit tumataas ang bilang ng cases is natatakot or ayaw magpa-test kahit available na. 'Di ba? Pag inaalok namin ang aming mga free testing services, ano sinasabi? Ayaw namin, kakatakot. Baka positive ako eh. Oh, edi nagkalat ka na kung positive ka man. 'Di ba? Then, sisisihin natin ang gobyerno
na, naku, paano ho yan? Ba't tumataas ang kaso? So, again, mga kabarangay, no, have yourself tested if available. No? Kaya tumataas ang bilang din natin. Most of these active cases are working. Diba? Regular employees sila. And since most of them have responsible employers, regular ang testing po sa kanilang opisina o kaya sa kanilang kumpanya. So kahit asymptomatic sila, nalalaman na meron pala silang or they have contracted the virus. Diba? So again, huwag tayo masyadong mabahala. No? Wala po tayong community transmission so far. And I'm very happy na at least sa ating komunidad, hindi nagkakahawaan ng mga magkakapit-bahay. Pero ang mas nagiging, yun nga po, ang mas nagiging hawaan talaga na area, opisina or workplace, no? That's number one. And then the second mistake nga, andyan na ang testing, ayaw pa. And then magtataka kung bakit tumataas ang kaso. So, ang aking panawagan sa ating mga kabarangay, let's not commit these mistakes, no? Itong mga mistakes na to, free will pa rin to eh. Choice pa rin ng bawat isa sa atin. Vigilance pa rin ng bawat isang kabarangay po natin. Kaya kahit anong sipag ng gobyerno, kahit anong galing ng ating healthcare system, kung ang tao mismo, yung kanilang free will para makakontribute, para mas maipababa ang kaso ng COVID-19 sa ating komunidad, kung wala rin naman ang kanilang kooperasyon, mahihirapan din po tayo. So sa ating mga various COVID responses sa ating barangay, we have started to intensify pa no ang ating distribution of various goods sa ating mga positive patients na naka-home quarantine. So like what I've said, all the information of the positive cases sa ating barangay, wala ho ibang nakakaalam niyan kundi ang inyong lingkod. No? Diretso po yan mula sa ospital o testing facility, diretso sa Pasig City Government, then Pasig City Government, for confidentiality, wala hong ibang pinadadala ng information kundi ang inyong lingkod. So ako naman po, ang paggagawa ko, padadalan po natin kaagad yan ng iba't ibang mga pangangailangan nila, supplies, vitamins, food, no? Meron na rin kaming parang pag-follow up sa kanila, no, sa kanilang mga pangangailangan. Dati kasi Pasig City na ang nagtitimbre lang sa amin kung merong pangangailangan ng mga pasyente. Pero since medyo overwhelmed din sila, overloaded din sila, so we took the liberty na, kami na ho nag-initiate ng communication sa ating mga home quarantine patients para naman mapadala natin ng kanilang mga pangangailangan. No? Bilang tulong din sa ating city government, we're continuing no, sa ating pagta-transport na ng mga negative patients and those who have been discharged from quarantine facilities pauwi sa kanilang mga tahanan. So, dati-dati again, city government pa ho gumagawa nito. Pero because of the overwhelming number and figures no, ng mga pasyente, so tinap na rin nila ang serbisyo ng Barangay San Antonio para po sa ating mga kabarangay. So, sila ay naihahatid na natin, kumbaga, nare-reunite na sa kanilang mga kapamilya. At isa pa hong tulong na aming sinimulan na rin this week, no? May mga pagkakataon po na ang Pasig City ay kailangan na pong i-reswab no, ang mga pasyente na naka-home quarantine. After they have finished their 14-day quarantine, i-reswab yan or antibody testing na ginagawa po sa Tanghalang Pasigueño. So, tinap na rin nila ang services ng Barangay San Antonio para matransport ang mga pasyenteng aking nabanggit to have their tests na rin again. And then, after nila ihatid doon, pagkatapos nilang matest, iuuwi na rin sila. So, we have a dedicated vehicle for them. No? Rest assured na meron disinfection yan pagkatapos. Ang drivers natin are safe na nakahiwalay talaga sa mga patients na i-re-swab. So, again, we do follow the minimum health and safety protocols naman sa ating paghahatid ng serbisyo. No? Hindi naman natin sinasacrifice po ito. And ang ating BSA ambulance operations which have been temporarily suspended. No?
we had to extend their quarantine, no, until August 23. So actually, August 22 and then August 23, resume na po ang operations ng ating ambulance services. So, yun, tulad nga nabanggit ko last update, there was possible exposure, no, or there was exposure sa ating ambulance staff sa isang positive patient. So, again, protocol, kailangan din po natin yan i-quarantine for the safety of everyone. And this week, nilaunch din po ng Barangay San Antonio in collaboration with the Sangguniang Kabataan and with High Precision Diagnostics, ang free antibody testing para po sa mga bona fide residents of Barangay San Antonio. So, we have initially released 100 vouchers, no, for free antibody testing. Basta po residente kayo ng Barangay San Antonio, qualified po kayo kumuha o mabigyan ng ating voucher for antibody testing. And sold out kaagad, no? So we are preparing again for the next batch, no? Perhaps by next week, another 100 vouchers we will commit again para po sa ating mga kabarangay na nais magpa-test, di ba? Nabanggit ko na nga yan kanina, ayaw magpa-test ng iba. Pero at least ito, nakita natin, there is still a part of our population na naniniwala na kailangan natin magpa-test para malaman natin kung tayo ay infected at kung infected man tayo, hindi na tayo makahawa pa. And like what I've mentioned, okay, at the beginning of our update, so Metro Manila is back to GCQ from August 19 to August 31. No? Sabi ko kanina rin, maaring may mga stricter regulations. No? So siguro nakita nyo rin naman sa balita that the Metro Manila mayors have agreed to have a unified curfew for the whole of Metro Manila. And the proposed time is 8 p.m. to 5 a.m. No? So ito po, inaantay lang natin ang legislation. Okay? Bawat city niyan, mag-i-issue, gagawa yan ng city council na ordinansa or amendment to the existing ordinance that they have. So, we will be announcing naman po, pag official na talaga ito na meron ng kasulatan talaga. Pero for the awareness of everyone, no, and kami, masaya kami sa development na ito na magiging unified na ang curfew sa buong Metro Manila, which is 8 p.m. to 5 a.m. So ano na pa rin yan mindset pa rin di ba? Let's have that mindset na 8 p.m. Naku, kailangan nasa bahay na tayo before that, di ba? And pag ako nagstay, nakakatulong na ako sa aking community by preventing the spread of the COVID-19 virus dito sa ating lugar. So ilang mga important reminders, no? Again, wala akong sawa sa pangungulit nito, no? Wear your face mask, no, especially in public, no. Kung meron kayong kasamahan sa bahay na lumalabas, insist na siya mag-face mask rin. Lumalabas siya 'di ba? Maaring siya may bit-bit Hindi ko mo kasamahan niyo sa bahay, okay na, 'di ba? So, wear your face mask. Sabi ko, mag-isa lang ako sa bahay ko, so no need, no. Pero that's the reason also why hindi ko rin mabisita ang aking pamilya. Kasi bakit? Pag bisita ko sa kanila, kailangan lahat kami naka-face mask sabi ko, kung ganun lang, mag-zoom na lang tayo. At least sigurado tanggal ang face mask. 'Di ba? Kung bibisitahin ko sila, sigurado nakahiwalay ako ng kakainan. Wala rin. Sayang lang pinunta ko. Mag-zoom na lang kami. Pwede pa, sabay-sabay pa kami nakakakain ng walang face mask. So, wear your face mask properly. No? Marami pa rin kami nakikita na not wearing the face mask properly. Nakalabas pa rin ang ilong. 'Di ba? Sko, 5 months na natin itong ginagawa. 'Di ba? Ano ba hindi natin naintindihan dun sa wearing your face mask properly? So kung ayaw mo rin lang isuot ang face mask mo properly, wag ka na lang lumabas ng bahay, no? Kasi pag kayo natikitan, 'di ba? Mag-aapila pa kayo, 'di ba? Diyos ko. Buti sana kung kahapon lang nilabas itong direktibang to na yung wastong pagsuot ng face mask. So sana po mga kabarangay, wag matigas ang ating ulo. No? Para naman sa kaligtasan nating lahat ito. Okay, of course, wash your hands frequently, no? Hand hygiene, no? Minsan talaga nakakalimot tayo. We touch surfaces, merong pinapasa sa ating bagay na hindi natin maiwasan. Right after that, hugas kagad ng kamay,
or sanitizer tayo kaagad, no? Hindi natin maiiwasan yan eh. Lalo na pag tayo nagtatrabaho, minsan may iaabot sa'yo na papeles, hihiram ka ng ballpen, di ba? So pagka ganun, bago mo pa maihawak sa iyong muka, hugas na kaagad. Di ba? Okay, may alcohol ka na kaagad. Ako po, sa aking desk, meron ako kaagad sanitizer. Kada papirma po sa akin, nakasuot ako ng face mask kasi mali ko yung papel na yan eh. Di ba? Baka meron ako malanghap. And then, syempre, pag pirma ko, pagbalik ko doon sa tao, hindi na nga namin binabalik eh. 'Di ba? Ang ginagawa ko lang, lapag, kunin, 'di ba? Siya rin pag may ibibigay sa akin, lapag na lang, ako na lang kukuha. 'Di ba? Hindi ko masama maging praning ngayon, 'di ba? Mas maganda pa nga ho ang praning. At least mas nag-iingat, alam natin. And then right after pumirma, hugas, 'di ba? Alcohol, sanitizer, 'di ba? It's better to be safe than sorry. Kaya sabi nila. And maintain your distance. No? Physical distancing po, napaka-importante. No? Sa aming barangay hall, starting September 1, no, we will be implementing already a 3-day work week. Monday, Wednesday, Friday na lang po kami mag-i-issue ng mga barangay clearances, permits, certifications. Bakit po? It's our way na para hindi mag-congregate ang aming mga employees, no? Number 1, employees, ang ating mga taxpayers, di ba? Anything naman with announcement naman, if it's announced in advance, masasanay din po ang tao. So, ang nangyayari lang po kasi, pag dinalasan po natin ang pasok nila, pag isa sa kanila tinamaan, no choice, wipe out yung departamento. So, mag-i-increments kami sa kanilang pagpasok, once, twice a week lamang, para just in case, no, hindi naman natin sinasabing hindi or mangyayari talaga, pero pag may tinamaan sa kanila, at least hindi ho kailangan i-wipe out yung buong department. Meron at meron pupuno doon sa taong kinakailangan mag-quarantine at doon sa kanyang mga close contacts. Diba? So, siguro sa mga employers, baka gusto nyo ning aralin yung ganitong diskarte, no? Para nga yung ating services, yung ating negosyo, no, sa inyo ay hindi maapektuhan, no? Kasi masakit po talaga if we have to close down, if we have to lock down our stores, our establishments dahil wala tayong pamalit, 'di ba? Wala tayong substitute doon sa mga tao na maaring tinamaan ng virus at mga close contacts niya. And of course, last but not the least, stay home. Kung kinakailangan talagang lumabas, yun lamang po ang pagkakataon na lumabas kayo. Pero kung wala naman kayong importanteng pupuntahan, no essential travel, sa bahay na lang po tayo. Ang sinasabi nga natin, 'di ba? Let's try to practice voluntary ECQ, 'di ba? Let's have that mindset na bawal lumabas, 'di ba? Or pwede lang lumabas pag mahalaga, 'di ba? Sabi nga natin, every moment that we stay at home, no, tinutulungan natin hindi lang ang health workers, pati ang gobyerno, pati ang kapitbahay natin. Kasi kumbaga yung pag-spread ng virus, the lesser people interaction, the lesser na may pupuntahan yung virus at malilipat sa bawat isa. Diba? Sabi ko nga, kaya nating maging antisocial. Diba? Muna, text na lang tayo, Zoom. Diba? PM muna sa Messenger, Viber. Diba? Pwede naman yun eh. Diba? Pero again, yung bawat interaction natin sa tao, kaya nga dapat tao ang iwasan natin eh. 'Di ba? Kasi tao rin ang may hatid ng virus, hindi lugar, no? Lilinawin ko po yung misconception na 'yon. Hindi po sa lugar 'yan. Nasa tao 'yan, 'di ba? Unless yun nga lang, 'di ba, kung paghawak dito didilaan niyo, 'di ba? Titikman niyo. 'Yun, siguro doon pwede. Pero again, wala namang ganung tao eh, 'di ba? Ang nangyayari is really interaction, di ba? Interaction. So, please, no? Let's try to be antisocial as much as possible physically, di ba? Face to face lang naman yan na pagiging antisocial eh, di ba? There's still a way to be social, which is yun nga, through technology, di ba? Na readily available naman po sa ating mga andito na siya, it's right in our hands, no? Kung paano tayo magi-interact sa ating mga kaibigan, kamag-anak, 'di ba, mga kaopisina, no? Sa opisina, yun nga let's lose that familiarity mindset, no?
Let's treat as if yung ating mga office mates, lahat po sila may COVID. Diba? Kasi, yun nga, pagka may nagsasabi sa akin, diba? Sige, para maiwasan namin yung lugar na yun, edi i-treat mo na lang lahat ng tao may COVID. Sigurado iiwas ka. Diba? At kahit papano, you will keep that distance. Diba? So, sa aking mga kabarangay, please please like our Facebook page, no? Barangay San Antonio Pasig City and Barangay San Antonio Pasig Web TV. And please join our Viber group na Barangay San Antonio Pasig City para po mas maging updated tayo. Lalo na nga ho ngayon, marami talagang mga pagbabago sa announcements, mga guidelines. So kami naman po sa ating barangay, we try to be as proactive as much as possible para po tayo makapaghatid ng impormasyon kaagad sa ating mga constituents. No? Ang aking panawagan po, no, nakakatuwa, marami naman pong very active sa ating social media, sa pag-i-email. Pagpatuloy niyo po yan. No? And kung meron man kayong mga kapitbahay, kaibigan dito po sa ating barangay na hindi kasing active sa social media, please encourage them. No? If hindi pa rin nila gusto talaga maging active sa social media, kayo na lang ang bumalita sa kanila. 'Di ba? Ika nga, tulungan na po tayo. Part po ng ating bayanihan yan. So, aking pagpapasalamat sa Barangay Council, sa Sangguniang Kabataan, sa ating mga empleyado, no, na patuloy na nagsiservisyo, naglilingkod sa ating community, and cooperating, no, dito sa mga minimum health and safety protocols, no, na ating ipinatutupad sa ating barangay. Syempre, ang aking pagpapasalamat sa ating mga constituents, no? Sa ating mga netizens na patuloy ang pagpapahatid sa atin ng mga suggestions, mga advice, mga concerns. So, isang bahagi ito ng bayanihan, no? And malaking tulong po na at times nakukulang attention namin kung kinakailangan naming tuunan ng pansin ang ilan sa kanilang mga napapansin din. I mean, malaki ang ating barangay. It's about 70 hectares. No? So, ang ating mga citizens' participation ay malaking bagay po sa aming paglilingkod po para po sa ating community. So, before I end, tulad ng aking sinasabi sa aking mga past updates, no, ako ang inyong parang ama ng barangay. No? I am also your leader dito sa barangay. But most importantly, I am also your friend. So as a friendly advice sa aking mga kabarangay, please, konting selan. No? Ingat. No? Mas maging conscious po tayo. No? We're all in this together. No? Hindi ho natin pwede iasa lamang sa gobyerno. Hindi natin pwede iasa lang sa ating mga health workers o sa ating healthcare system. So my friendly advice is, let's have that shared responsibility. No? We all have that shared responsibility para po ating ma-prevent ang pag-spread ng virus. No? Kinakailangan din natin gawin ang ating mga individual na pagiging vigilant, no? Para ating tuluyan na maibalik natin ang ating mga pamumuhay sa normal. Pero hanggat hindi ho nagpa-participate ang taong bayan, no? Ultimo pagsuot ng mask ay ayaw ayusin, parang wala tayong responsibilidad na iniisip. So sa aking mga kabarangay, let's have that mindset again, no? Again, proper mindset na lahat tayo may stake dito. Lahat tayo may responsibilidad na kinakailangan gawin. Lahat tayo may role para ating tuluyan na talunin ang COVID-19 virus. So sa ating mga kabarangay, huwag ho tayong makakalimot magdasal. Manalig pa rin tayo kasama ng ating, syempre, yung ating gawa, no? Tayo naman ay magdasal din po. At lagi po tayong mag-iingat. So sa aking mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo, and may God bless us all. Thank you.